Magandang umaga po muli mga kaibigan, mga ka-friends. Gusto ko pong talakayin ngayon yung mga naunang tinalakay ko, kaugnay nung sa mga naunang tinalakay ko tungkol sa rapture. Nabanggit ko po kasi nung mga nakakaraan na maaaring itong September o October maganap ang rapture at magsimula yung tinatawag na 7 years tribulation. Ang akin pong binanggit ay maaari, kasi yun po ang nararamdaman ko, maaaring maganap na itong taon na to, 2025. Ako po ang natitya kong magaganap, kung hindi man 2025 ay 2026. Yung pong tinatawag na 7 years tribulation. Kasi yung pong 7 years tribulation, kinakailangan bumilang kayo ng 7 taon. Pagka nagsimula na, halimbawa ngayong taon na to, bibilang kayo ng 7 years, 7 taon. And then after pagkaraan po ng 7 taon, doon na yung tinatawag na second coming o ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo Yahushua. Yun po yung second coming. Yung bababa siya mula sa langit kasama ng lahat ng mga lingkod niya, mga alagad na kinuha niya sa panahon ng rapture. Pati yung mga naunang lingkod niya nung araw, yung mga nabuhay nung panahon na noong una, mga anak ng Diyos na kasama sa ira-rapture. Ngayon, pagbabalik po niya kasama lahat yon, tutungtong yung kanyang mga paa sa bundok ng Olibo sa Israel, sa Jerusalem. Yun po ang second coming. Yung pong second coming, mangyayari po yan pagkaraan ng 6,000 years mula ng magsimula ang bilang ng tao dito sa mundo, ang bilang ng mga taon. Nagsimula ang bilang nung magkasala na si Eva at Adan, nung sila ay palayasin sa paraiso. Doon na nagsimula yung bilang. Kasi nilalang sila, hindi naman sila dapat mamamatay. Ang intention, ang layunin ng Diyos ay hindi para sila ay mamatay. Hindi po yun ang unang pagkaplano sa pagkakalalang sa kay Eva at Adan. Nung nagkasala sila, ayun, doon na nagsimula yung sumpa ng Diyos na sila ay mamamatay at sila ay makakaranas ng hirap. Yung kakainin nila manggagaling sa kanilang pawis at sila ay nagmula sa alabok. Sa alabok muli silang babalik. Yun nga yung mamamatay. So nagsimula yun nung sila ay palayasin na ng Diyos sa halamanan ng Eden. Ang Diyos po nung nilalang ang mundo, 6 na araw, nilalang niya ang lahat ng mga nandirito sa mundo, pati na po yung tao, pati mga hayop, lahat. Pagkaraan ng 6 na araw, nagpahinga siya. Kaya nga merong Sabat eh. Yung pong ikapitong araw, yun ang Sabat. Yung pong 6 na araw na pagkakalalang ng Diyos sa mundo, tandaan po natin, ang Diyos, iba ang oras, iba ang araw sa oras at araw ng tao. Dahil sinabi po ng Biblia na ang 1,000 taon sa tao, 1 araw sa Diyos. So nilalang ng Diyos ang buong sanlibutan, ang tao, ang mga hayop, mga ibon, mga halaman, mga punong kahoy. Iniladlad niya yung lupa. 6 na araw yan. Nung ikapitong araw, nagpahinga na nga siya. Ganun din ang mangyayari sa ika-6 na araw o ika-6 na 1,000 taon. Babalik na ang ating Panginoong Yahushua. Nung si Yahushua ay nandito pa sa lupa, walang malinaw kung siya ay
32 years old, kung siya ay 30 years old, o siya ay 33 years old, nung siya ay umakyat sa langit pagkatapos siyang maipako sa krus, nabuhay na mag-uli, umakyat na siya sa langit. Hindi po malinaw kung siya ay 32, 33 years old o 30 years old. Pero kung i-assume natin na siya ay 32 years old, pagkaraan ng 2,000 years, ano na eh, ika-6,000 taon na ang mundo eh, nung siya umakyat sa langit. So pag dinagdagan mo ng 2,000 years, ang ika-6,000 taon ng bilang ng taon natin dito sa mundo, itong mundo na to, nung magsimula yung pagbilang, yun nga, nung nagkasala na si Eva at Adan, nagsimula na yung bilang nitong mundo. Kung bibilangin yun, 2,000 years, idagdag doon sa edad ng ating Panginoong Yahushua. Kung siya ay 32, ang pagbabalik niya ay 2032. Kung nung umakyat naman siya sa langit, siya ay 33 years old, halimbawa, 33 anyos siya nung umakyat siya sa langit. Ibig sabihin, sa pagbabalik niya, ang petsa 2033. Ang petsa. Kung babalik siya ng 2033, tanggalan mo ng 7 taon yung pinakasimula ng tribulation. 2026 ang simula ng tribulation, yung 7 years tribulation. Kasi 2026 plus 7 years equals 2033. Kung ang edad naman niya noon ay 32, ibig sabihin ang balik niya, ang ikalawang pagparito niya is 2032. Pag tinanggalan mo ng 7 years, that is equivalent to 2025. Itong taon na to. Doon po sa 2 taon na yon, siguradong walang sasablay doon. 2025 o 2026, yun ang simula ng tribulation. Maaaring itong taon na to, maaari, malamang na malamang. Pero pag hindi na nagsimula ang 7 years tribulation this year, next year sigurado yon. Ano ba ang tanda ng pagsisimula ng 7 years tribulation? Yun po yung magkakaroon ng covenant o treaty ang Israel sa ibang mga bansa, lalo na diyan sa mga bansa sa Middle East. Magkakaroon ng mga tinatawag na peace treaty. Hindi po ba nyo nababalitaan yung tinatawag na Abraham Accord? Sinimulan pa yan nung pag-upo ni President Trump nung una, noong 2016, nung nagsimula yan. Ang nag-initiate niya, kung hindi ako nagkakamali, ay si Jared Kushner, yung kanyang manugang. Nagsimula na po yan, pero hindi pa po talagang approve yan. Pero ngayon, on the works na yan. Ongoing yung negosasyon tungkol sa peace treaty. So most probably this year magsimula na. Kung hindi man, sigurado po ako next year magsisimula na. Yun po, nasisiguro ko po yun. Pag hindi nagsimula ang 7 years tribulation itong taon na to, sa susunod na taon magsisimula. Ngayon, yung tungkol po sa rapture, meron pong naniniwala na ang rapture ay pre-trib o pre-tribulation period. Bago magsimula ang tribulation, yung 7 years na tribulation, magra-rapture. Kukunin na ng ating Panginoong Kristo Yahushua ang kanyang mga alagad. Bigla yon, kukunin niya sa isang kisap mata, sasalubungin siya sa hangin, sasama na niya. Mawawala ang mga tao, maraming mga tao, yung mga lingkod niya. Yung mga buhay, mawawala, marami. Maglalaho. Yung mga patay, biglang mabubuhay yan. Napakalaking event, napakalaking pangyayari yan na gigimbal sa buong mundo. Ngayon, yung rapture, merong naniniwala na mid-trib magaganap doon sa kalagitnaan. Halimbawa, nagsimula ngayon ang tribulation itong 2025, maaaring 2026, 2027, 2028,
maganap ang rapture. Pero ako hindi naniniwalang lalagpas ng 2028 ang rapture. Kasi bakit kanyo? Sinabi ni Kristo Yahushua yun nung siya ay doon sa tinatawag na Olivet Discourse. Sabi niya yung mga bagay na mga pinag-usapan doon, hindi lilipas yung henerasyon na ito, magaganap lahat yan. Hindi anya lilipas itong henerasyon na ito, mangyayari yan. Kasama yung rapture po doon. Kasama yung binabanggit niyang wars and rumors of wars, yung mga pestilences, pandemic, yung mga kung ano-ano pang mga kalamidad na binabanggit, mga salot, yung mangyayaring gulo dito sa mundo. Mangyayari yan bago anya matapos ang henerasyong ito. Ano yung henerasyon na tinutukoy niya? Iyon po yung fig tree generation na nagsimula nung May 14, 1948 nung ang Israel ay naging bansa. Uulitin ko po. Ang fig tree generation, ang isang henerasyon po, sabi ng Biblia, binubuo yan ng 70 to 80 years. Depende dun sa, sabi nga ng Biblia, depende yon 70 to 80 years. Sa madali sabi, kung ang fig tree generation ay aabutin lang ng 70 years, 2018 tapos na ang fig tree generation. Pero kung aabutin ng 80 years ang fig tree generation, ang katapusan nun ay 2028. Yun ang pinakakatapusan ng fig tree generation, 2028. Pwede rin namang matapos ang fig tree generation sa 2027. Pwede rin sa 2026 tapos na. Kasi 70 to 80 years. So pwedeng 2019 tapos na. Pwedeng 2020 tapos na. Pero hindi pa tapos kasi hindi pa nagaganap yung mga ibang binanggit Wala pa, hindi pa nagaganap yung mga ibang binanggit doon. Katulad ng 7 years tribulation, hindi pa naman nagaganap, hindi pa official na nagsisimula yan. Makikita naman natin yung mga palatandaan Lahat yan kasi may mga palatandaan, may mga tinatawag na timeline o muwidim. Ang hindi lang malinaw na may palatandaan tungkol doon sa rapture kasi mangyayari yan very imminent. Bigla yan, anumang oras. Pero natitiyak natin, mangyayari yan bago matapos ang 2028 o yung tinatawag na fig tree generation. So sa madaling salita, kung hindi natuloy ang rapture ngayong taon na to, maaaring next year. Kung next year magsisimula ang 7 years tribulation at magaganap ang tinatawag na rapture sa tinatawag na pre-tribulation, ibig sabihin next year, bago magsimula yung 7 years tribulation, magkakaroon na ng rapture. Kung sa next year pa magaganap yung magsisimula yung 7 years tribulation. Pero kung itong taon na ito magsisimula ang 7 years tribulation, maaaring maganap ang rapture mamayang gabi, bukas, o bago dumating ang tinatawag na Feast of Trumpets. Anytime pwede magsimula. October pwede rin magsimula. Pwedeng maganap yung rapture kasi nga imminent. Pero kung ang mangyayari, yung tinatawag ng iba, yung paniniwala ng iba na mid-trib sa kalagitnaan yon, yung rapture magaganap sa kalagitnaan ng 7 years tribulation, maaaring ang rapture maganap yan sa 2027, 2028. Alinman sa dalawang yon. Kung mid-trib, yun naman sinasabi nilang post-trib. Yung iba paniniwala post-trib. Ibig sabihin 2032 o 2033 pa, hindi na po katanggap-tanggap yun, hindi na po kapanipaniwala. Kasi kung ang rapture ay magaganap post-trib pagkatapos ng 7 years tribulation, ibig sabihin yung mga lingkod ng Diyos nandirito pa, makararanas nung
nung wrath of God, yung puot ng Diyos, yung tinatawag na Jacob's trouble, makakaranas sila. Hindi po pwedeng mangyari yun kasi meron ngang binabanggit ang Biblia na fullness of the Gentiles. Bukod doon, yung fullness of the Gentiles, pag hinug na yung eklesiya, yung mga lingkod ni Kristo na sumasampalataya sa Kanya, hinug na marami na kukunin eh. Kaya nga, fullness of the Gentiles. At pangalawa, binanggit naman ng Biblia na yung mga lingkod niya, they were not appointed to wrath. Hindi sila itinakda para doon sa puot ng Diyos. Kaya kukunin na bago dumating yung tinatawag na sobrang hirap, yung tinatawag na Great Tribulation, yung ibinubuhos na yung 7 mangkok, yung 7 mangkok ng puot ng Diyos, yung 7 bowls of wrath na binabanggit ng Biblia. Yung pagka yung nagkakaroon na ng unsealing, yung sa 7 seals, yung 7 tatak, at saka yung hinihipa na yung mga trompeta. Pagka yung talagang mahirap na, hindi po pwedeng makasama ang mga lingkod ng Diyos dyan. Kaya imposible yung post-tribulation, imposible po yun. Maaari pa, mid-trib yung kalagitnaan, maaari pa. Pero yung tinatawag na post-trib, mahirap po, malabo po yun. So, most probably, itong taon na to, magaganap ang rapture or next year. Kung ang rapture ay talagang magaganap bago magsimula ang 7 years tribulation. Pero kung magaganap naman ang rapture mid-trib, maaaring 2027, 2028. Pero hindi po lalagpas ng 2028. Dahil tapos na ang fig tree generation pagkalagpas ng 2028. Ang kasunod na nun, yung pagparito na ni Kristo. Kaya ko po ito binabanggit kasi ang mga tao ngayon libang ni libang. At saka po, tandaan ninyo, idadagdag ko ito, nung panahon ni Moises, bago gunawi ng Diyos ang mundo, nagbabala siya sa mga tao. Tandaan nyo, nung bago bumaha, yung si Noe at yung kanyang mga anak at manugang, nandun na sila sa daong bago pa bumuhos yung ulan. Bago pa bumaha, nandun na sila. Safety na sila, nasa safety na sila. Kasi nga, bago pa maganap yung trahedya, iniingatan ng Diyos yung kanyang mga lingkod. Sa Sodom at Gomorrah, bago pa umulan ng apoy at asupre, tinanggal na si Lot. Pati yung asawa niya. Hinila pa nga sila ng anghel palabas ng Sodom at Gomorrah. Bago pa magpaulan ng apoy at asupre, ganun din ang mangyayari ngayon. Sabi ng Biblia kung paano nung panahon ni Noe, ganun din ngayon. Ang linaw Kung paano niya nung panahon ni Noe, ganun din mangyayari ngayong panahon natin na ito. Ang tao umiinom, nag-aasawa, nagtatrabaho, ginagawa yung pang-araw-araw na regular na pamumuhay, yung normal na ginagawa nila. Yun din ang mangyayari ngayon kung paano noon. Nung bago bumuhos ang ulan, ang mga tao umiinom, nagsasaya, nag-aasawa, pinapag-aasawa, naghahanap buhay. Yung daily routine ng buhay, yung normal na pamumuhay, yun ang makikita nung panahon ni Noe. Ganun din ang makikita ngayon. At kung paanong si Noe at ang kanyang buong sambahayan iningatan bago umulan, nandun na sila sa daong. Ganun din ngayon. Yung mga lingkod ng Diyos, kukunin bago pa dumating yung talagang paghihirap, yung puot ng Diyos. At ang katunayan nga, yung wrath of God, yung puot ng Diyos na yun, tinatawag yun na Jacob's trouble. Ang ibig sabihin, sa Israel talaga yun nakaukol. Talagang yung wrath of God na yun para sa Israel yun, kasi nga ang Israel nireject ang ating Panginoong Yahushua, tumaligod sila sa Diyos. Sa galit ng Diyos, kaya ipadadala yung puot na yun. Kaya lang, lahat ng tao sa mundo makararanas ng puot na yun, nung hirap na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo,
Ito pong aking pagbibideo na ito, ang makikinabang po dito ay yung mga makakapanood nito sa panahon na tapos na ang rapture. Kasi magigimbal ang mga tao sa buong mundo. Maghahanap yan ng, sabi nga ng Biblia, mga tao mauuhaw, magugutom. Hindi siya literal na pagkain at inumin, kundi sa salita ng Diyos. Maghahanap sila ng mapapakinggan nila. Kasi nga, magugulat sila, mababalita yan dahil may internet na eh. So, lalo na yung mga kamag-anak nila na rapture, na wala. Magtataka sila. Ngayon, yung mga ganitong klase ng video na ang tinatalakay ay tungkol sa mga salita ng Diyos, kauuhawan nila. Tsak, itong mga bidyong ganito na ginagawa ko, magbabiral ito, hindi ngayon. Pero pagdating na nung naganap na yung rapture, maraming makakapakinig nitong video ko nito, yung mga sinasabi ko. Ngayon, ang maibibiling ko po sa inyo, kung sakasakali na maganap ang rapture at napapanood nyo na itong video na to, huwag po kayong papayag na matatakan ng tinatawag na mark of the beast kahit ano mangyari. Isipin na lang ninyo, pag natatakan kayo ng mark of the beast, yung kaparusahan na mararanasan ninyo sa apoy, walang hanggan, walang katapusan. Sabi ng Biblia, pahihirapan sila sa apoy at asupre, at ang usok ng hirap nila ay napailan lang, kailanman. Mapaso ka lang ng sigarilyo, napakasakit na. Ngayon, pag po kayo hindi tumanggap ng mark of the beast, hindi kayo pwedeng bumili, hindi kayo pwedeng makabili. Baka pati pagkain, hindi kayo makakabili. Kanya-kanyang diskarte na yan pagka nangyari yun. Galingan nyo, diskarte nyo. Pero una, manalangin kayo sa Diyos. Yun ang unang ninyong gawin. Ilakip ninyo yung puso nyo, humingi kayo ng awa sa Diyos, ng tulong, na malagpasan ninyo lahat ng mga pagsubok, lahat ng hirap na mararanasan ninyo. Kasi kung sakasakali man na hindi kayo tumanggap ng mark of the beast, patayin man kayo, o unti-unti man kayong pahirapan, tiisin na ninyo. Dahil may katapusan naman yung paghihirap na yun. Sandali lang yun. Kung ikukumpara doon sa parusang mararanasan ninyo. At hindi rin na pwedeng ikumpara yung hirap na mararanasan ninyo doon sa buhay na walang hanggan, sa kaligayahan na ibibigay sa iyo ng ating pong Amang Yahuwah. Isipin ninyo, dito sa buhay nito, kahit mahirap pa kayo, may mga pagkakataong maligaya kayo, masaya kayo, kahit hindi kayo mayaman. Kapiling ng mga mahal ninyo sa buhay, kasama ng mga kaibigan nyo, o anumang bagay na nakakapagpasaya sa inyo, nararanasan ninyo yun. Bagaman meron kayong nararanasan problema, mga alalahanin, pero hindi sa lahat ng pagkakataon nararanasan ninyo yun. Dahil mahirap man kayo, marami pa rin pagkakataong maliligayang araw na nararanasan ninyo. Ganon din yung mga mayayaman, lalo na yung mga makakapangyarihan. Siyempre, marami silang nararanasang kaligayahan na nagpapasaya sa kanila dahil marami silang pera, nasa kapangyarihan sila. Pero meron din silang mga problemang nararanasan, nagkakasakit din sila, di ba? Pero doon sa ibibigay ng Diyos na buhay na walang hanggan, kung dito meron mga pagkakataong nararanasan natin na masaya, maligaya tayo, di lalo na doon. Hindi ba kayang ibigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod yung kaligayahang walang kapantay na mararanasan natin doon sa bagong langit, bagong lupa? Lalong kaya niyang ibigay yun. Sabi ko nga, kung dito nga nakaranas tayo ng kaligayahan dito sa mundo, sa kabila ng meron pa rin tayo nararanasang mga hirap, mga problema, lalo na rin sa pangako ng Diyos na bagong langit at bagong lupa, mararanasan po natin yon. Kaya wag ninyong pagpapalit, wag kayong papayag na matatakan ng mark of the beast. Pilitin ninyo na magkaroon kayo ng matibay, malapit na relasyon, kaugnayan sa ating pong Amang Yahuwah
at sa ating pong Panginoong Yahushua, at lagi ninyong itatak sa puso, isip ninyo, isa lang ang ating tagapagligtas, si Kristo Yahushua lang. Siya lang ang daan, katotohanan at ang buhay. Yung pong mga iba dyan na ang kanilang paniniwala ay nasa religious leader, wag po kayong maniwala dyan. Yan po ang magiging mitya ng kapahamakan ninyo. Yan po ang isa sa pinakamatinding magpapahamak sa inyo. Yung ang puso ninyo, naniniwala kayo sa ganito, kay ganitong leader ng relihiyon, binabastos natin ang ating Panginoong Yahushua, iniinsulto natin siya pagka ganun ang ating line of thinking, pagka ganun ang laman ng puso natin, nababastos ang ating pong Panginoong Yahushua, nababastos ang ating pong Amang Yahuwah, dahil ang Amang Yahuwah ang isinugo niya para umako ng kasalanan natin at magligtas sa atin, walang iba kundi si Yahushua. Pagkatapos yung loyalty mo, yung puso mo, iuukol mo kung sino-sinong tao lang. Hindi po ba nyo napapansin yung mga religious leader na yan? Lalo na yung mga nagsasabing, tayo lang ang maliligtas. Kami lang ang pwedeng mangaral ng mga salita ng Diyos. Pansinin ninyo, binabawalan kayong magbasa ng Biblia, binabawalan kayong manood sa internet. Bakit? Kasi ayaw nilang mabuko ninyo yung kanilang mga maling turo. Kung totoo yung itinuturo mo, bakit mo babawalan makinig yung mga tao, mga miyembro mo? Ang tao, pagka naturuan mo na ng salita ng Diyos, pabayaan mo na siya na magdadala nun. Na ituro mo na, nagawa mo na yung role mo, hayaan mo na siya. Hayaan mo siyang mag-isang magdala. Kasi salita ng Diyos ang magpapakilo sa kanya . Yung Espiritu Santo na gagabay sa kanya, yun ang magtuturo sa kanya at aakay sa kanya sa pagsunod. Ang ginagawa ng mga religious leader, bine-brainwash, kinokontrol ang isip ng mga tao. Yan ang diwa, yan ang espiritu ng Antikristo. Total control. Basahin po ninyo sa Biblia. Hindi po pwedeng ipatupad ng Antikristo yung one world government kung hindi niya kukontrolin ang buong mundo. Yan po ang espiritu, ang diwa ng Antikristo. Ganyan din ang diwa ng maraming mga religious leaders. Gusto nilang makontrol yung kanilang mga miyembro. Dahil daw, kaya raw nila binabawalang magbasa ng Biblia o manood sa internet. Baka maligaw pa raw. Maakit pa ng maling aral. Ganun po ba ang totoong dahilan? O baka naman ayaw ninyong mabawasan ng miyembro dahil ayaw ninyong mabawasan yung abuloy, yung handugan ninyo. Yun ang totoong dahilan po nun. Kasi kung talagang ang pakay ninyo ay katotohanan, bakit hindi nyo sila pabayaang magsuri? Para malaman nila sa sarili nila kung ano dapat nilang sundin. Ang salita ng Diyos ay available yan para sa lahat. Ipinasulat yan ng Diyos para malaman ng mga tao. Hindi para malaman ng isang grupo ng relihiyon. Nagsisinungaling kayo, niloloko ninyo mga tao. Hindi po ipinasulat ang mga salita ng Diyos para sa isang relihiyon lang. Wala pong ganun. Kaya nga, uulitin ko, kung kayo po ay naiwan sa rapture, pilitin ninyong mapaglabanan ninyo lahat ng mga pagsubok, mapagtagumpayin ninyo. Sa tulong ng Diyos, manalangin kayo, ilakip ninyo sa Kanya yung inyong pag-asa, buong pag-asa at pagtitiwala. Manalangin kayo sa ating Amang Yahuwah, sa pamamagitan ng Panginoong Yahushua, diringgin po niya kayo. Yun lang at maraming salamat po.